Tatanong ko lang po kung tama po ba yung kanta ng Katoliko na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tama po ba yun? Saan sa? Babalik sa? Pagwakas ng panahon. Tama yun. Kasi po narinig ko po sa inyo dati, sabi nyo, pagbalik po ni Kristo, mabubuhay pa yung tao ng mga 1,000 taon. Oo. Hindi pa po tawag po doon panahon, yung 1,000 taon. Oo, wakas ng panahon. Ang ibig sabihin doon kasi, yung kaya ko sinabing I affirm what you have asked, kung tama. Kasi meron salita doon sa Matthew 28:20 hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ano? Doon sa Greek, up to the consummation of the ages, sa katapusan ng mga panahon. Sabi niya. Kaya meron tinatawag sa Biblia katapusan ng mga panahon. Bali, ano po yung purpose ni Kristo noon pagbabalik niya? Aba, walang isang purpose si Kristo sa kanyang pagbabalik, kundi yung nasa 14:1-2 ng Juan. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang karugtong po nun, yung bang maiiwan noon, yung mga Kristiyano na lang o yung lahat ng mga tao na bubuhay? Maiiwang paano ibig sabihin? Yung ibig sabihin pa yung madadat na ni Kristo noon, na buhay. Ibig po sabihin ilan po bang... Ganito. Apo. Para walang, hindi tayo magulo, no? Hindi, babalik si Kristo. Apo. Somewhere in the, Sabihin doon. sometime in the future. Apo. It may be, maybe next year, maybe 2 years, maybe 3 years, but it will be maybe never, no? Mari bumalik siya in the future, sometime in the future, and that is not very far, no? Pero pagdating niya, ang dadatnan niya, mga taong buhay, at meron din siyang dadatnan ng mga taong patay. Ano? Yung mga patay, nakarapat-dapat na naging Kristiyano, bubuhay niya yun. Nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. 4:16 of 1 Thessalonians. Tapos, yun namang nabubuhay na Kristiyano na natitira, aagawing magkakasama sila. Di ba? Yun ang first phase ng resurrection. Then, it starts the 1,000-year period wherein Jesus Christ and His saints will rule over the earth. And after that 1,000-year period, kawawalan si Satanas. That is chapter 20, verses 4 to 6 of the book of Revelation. Kawawalan si Satanas. Mandadaya siya ngayon after the 1,000-year period. A brief period of deceit by Satan. Dadayain niya maraming tao para lumaban sa Diyos. Then comes the Armageddon. Kaya, yun ang ano ron. Bakit anong nakakalito Kasi po, paano po yung mga ibang relihiyon, kagaya ng mga Muslim, makakapaniwala ba sila nun? Makakapaniwala sila? Opo. Siguro, kaya ganun kahaba yung 1,000-year period. Siguro, it will allow some people to have hope. It will, siguro, it's a probation period for those who haven't heard of Christ. Kasi halimbawa, nabuhay ka sa isang Muslim country, you were given the privilege even to hold the Bible in your hand. Siguro. Kasi alam mo, gaya nga sabi ko kanina, no? Walang ginagawa ang Diyos na walang dahilan. Simple as it is, may dahilan yon. Yun ang dapat natin. Pangalawa